Ayan, what's up dribblers at mga ka-shooters? Kamusta po kayo? Barangay Ginebra, San Miguel. Target ang twice to beat advantage sa kasalukuyang PBA All Filipino Conference. Jamie Malonzo papalitan sa lineup ng Gilas Pilipinas at Gilas Pilipinas naturalized player. Magkano nga ba ang sinusweldo o magkano nga ba ang kinikita at binabayad sa kanila ng Samahang Basketball ng Pilipinas? Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito matapos po tayong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Paglalambing po yan kung nagugustuhan nyo yung ating video. Barangay Ginebra, San Miguel. Target ang twice to beat advantage sa kasalukuyang PBA All Filipino Conference. May 6-3 win-loss record ang Barangay Ginebra, San Miguel sa kasalukuyang PBA All Filipino Conference sa ilalim ng nangungunang San Miguel Beermen, mga shooters. Eto nga pong San Miguel Beermen ay may tangan na 7-0 matapos pataubin kagabi. Ito pong Northport Batang Pier, mga shooters, no. Nangunguna ang San Miguel Beermen, kasunod po nila diyan etong Magnolia Hatchet na may tangan na 5-2 win-loss records. Kasunod po diyan etong sister team, syempre, etong Barangay Ginebra San Miguel na may 6-3 win-loss record. Mga shooters, sa ilalim ng Barangay Ginebra, ang kanilang mga makakalaban pa, NLEX Road Warriors. Mula nga po nang magbalik itong si Scottie Thompson sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel, ay 3 sunod na panalo ang nairehistro ng Barangay Ginebra San Miguel. Ngayon nga, mga shooters, ay may natitira pang 2 laro. Ito pong Barangay Ginebra San Miguel this coming April 27 versus Converge Fiber Xers. And after that, kalaban naman nila, ito naman pong NLEX Road Warriors. Pero matagal mapapahinga ito pong Barangay Ginebra San Miguel bago nila sagupain ang NLEX Road Warriors sa May 5, mga Sunday, 6:15 PM. Ito pong NLEX Road Warriors ay naghahanga din makapasok dito po sa twice to beat advantage na mayroon nga po silang tangan ngayon na 5-3 win-loss record. So kailangan ng Barangay Ginebra talunin yung NLEX para makuha po nila yung gusto nila na makapasok po dyan, no? So, napaka-importante ng 2 laro na natitira. At syempre, dapat hindi matalo yung Magnolia Hatchet. Yun ang kailangang ipanalangin ng Barangay Ginebra na hindi matalo, no? Na matalo sa isang laro pa. Ito pong Magnolia Hatchet para sila yung aabante doon sa second spot ng kasalukuyang PBA team standing, mga shooters. Sa ngayon, mga shooters, may nagsasabing interesado itong Barangay Ginebra sa free agency, even trade ay papasukin nila. Mapunan lang ang pagkawala nga po ni Jamie Malonzo sa lineup na nagkaroon ng injury, mga shooters. At ngayon, siyempre, waiting lang po tayo sa mga anumang mangyayari patungkol po dito sa ating pong Barangay Ginebra San Miguel. Ang lahat po ng yan ay parang balita pa lang at hindi pa naman po talaga nagagawan. Meron pa nga pong hanggang bukas ito pong Barangay Ginebra para bigyan. Naglabas na rin po ng memo ito pong PBA para po makuha ng Barangay Ginebra ang serbisyo ni David Morel na nasa unrestricted free agent. Para sa akin, mga shooters, no, lahat ng iyan ay bitin pa, no? Kaya naman, pawang usapan pa lang po yan hanggat hindi pa po lumalabas ang final na usapan ng Barangay Ginebra at ng Magnolia Hatchet sa pagkuha nga po sa pag-acquire nila dito kay David Morel na itatakip sa pangangailangan ng Barangay Ginebra San Miguel. Puntahan naman po natin itong usapang naturalized player, mga shooters, no? Ano nga ba ang halaga ng pagkakaroon natin ng naturalized player? Well, para sa akin, isang mahalagang piyesa po itong pagkakaroon natin ng naturalized player, mga shooters. Pag-usapan nga po natin yan, mga shooters, ang halaga ng pagkakaroon ng naturalized player ng ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Magkano nga ba ang bayad ng ating pong SBP para nagkaroon po tayo ng naturalized player, mga simula? Simula nang kumuha tayo ng naturalized player nung una, mga shooters, no? Yan eto pong mga ito, mga kinuha ng ating Gilas Pilipinas para maging naturalized player. Ang tanong, sino nga ba yung pinakamalaking ibinayad o binayaran, mga shooters, ng ating pong SBP dito sa mga ito, mga shooters? Narito po, no, sa sinabi ni Homer Sison, pero ito po ay nasabi lang din kay Homer Sison na ginawa niya pong artikulo sa kanyang spin.ph. For example, si Andre Vlads,
ay may naibalita. So naibalita po kay Homer Sison na bigyan ng $1 million kada engagement. So ibig sabihin mga shooters, nung naglaro si Andre Blatz 2014 World Cup, so nabigyan siya ng $1 million. Mga shooters, engagement, ibig po sabihin kung ilang laro po yung ginawa niya doon sa World Cup, so yun po yung $1 million. Hindi po doon kasama yung paglalaro niya sa ibang liga, mga shooters, no, kung ano pa man po yun. Tapos siyempre libre po yung ticket niyan sa aeroplano, hotel accommodation, pagkain, etc., etc., mga shooters. So more than $1 million per engagement ang ibinabayad sa isang naturalized player, mga shooters. Pero syempre, tingin natin, mas malaki, mas lamang si Jordan Clarkson na naglaro sa nakaraang World Cup, mga shooters, isang taon, no? Noong isang taon lang, mga shooters, sobrang pamilyar dito sa kontrata. May isang tao nga, mga shooters, na sinasabi ni Homer Sison na sobrang pamilyar sa kontrata na nasabi sa atin mula po nung nagkaroon tayo ng mga naturalized player, mga shooters, no? Sinabi nga po ng kung magkano ang mga sinusweldo ng mga atleta, ito mga naturalized player natin, at sinabi nga po noon na mas malaki syempre kay Jordan Clarkson, mga shooters. So hindi na po natin i-elaborate kasi wala naman po talaga tayong alam to sa exact amount na sinasabi po ni Homer Sison dito po sa kanyang artikulo, mga shooters. Ang mahalaga po rito, alam natin may figure po tayo na $1 million kada engagement. Yun po yung ibinabayad. Ang tanong, magkano yung kay Justin Brownlee at magkano rin nga ba ang ibabayad if ever makuha na eto pong si Benny Boatwright ng ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas, mga shooters, no? At puntahan naman po natin yung posibleng kapalit ni Jamie Malonzo kung hindi po siya pwedeng maglaro sa panahong kailangan na po siya ng kanyang serbisyo ng ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Meron nga ba? Alamin nga po natin sa sinabi ni Coach Tim Cone dati pa po nung nakaraang interview niya. Narito po si Coach Tim Cone sa ulat ni Junior Isaga ng Rappler. Sa ngayon, kasama namin si Japet Aguilar, kasama namin si Mason Amos. Kasi kung may isang hindi pwede or hindi available, pwede tayong humugot alinman sa kina Japet at Mason Amos. Kasama na sila sa naunang 12 players na naandyan. Yung original, mga shooters, yun po yung 12 unang pinili ni Coach Tim Cone, at yung dalawa nga po na to ay pwedeng pamalit pag hindi available eto pong mga player na nabanggit ng mga shooters, ano. Katulad niyan, wala si Jamie Malonzo. If ever wala po si Jamie Malonzo, so pwedeng pamalit si Mason Amos. If ever mawala si Junmar Fajardo, pwedeng pamalit si Japet Aguilar, mga shooters. Likewise si Amos, malaki din naman po siya at bata pa, at mapapakinabangan pa po ng ating pong Gilas Pilipinas. Marami kasing naghahanap din, no, sa iba, mga shooters, no. At katulad nito ngayon, nandiyan na si Scottie Thompson, maayos naman na yung kanyang kondisyon, maayos na rin ang magiging kondisyon ni Junmar Fajardo. Hopefully, dire-diretso po yan. At syempre, pagdating ng Olympic qualifying tournament, maayos na rin ang kondisyon ni AJ Edo. At nasabi na rin naman po ni Coach Tim Cone dati, no, pagdating ng April, okay na ang injury ni AJ Edo, mga shooters. Kasi dito, natuto lang, marami naghahanap, kina Kobe Paras, kaya Renza Bando, kung sino-sino pa pong mga player ang hinahanap. Yun lang po yung inilabas ni Coach Tim Cone. So yun lang yung ating susuportahan. Kaya kung ano man po ang mangyari, mga ka-shooters, sa lahat po ng waiting po tayo sa magiging recovery ni Jamie Malonzo at ni Dwight Ramos. Sana lang talaga, mga shooters, bago mag-Olympic qualifying tournament, okay na ang mga nasabing manlalaro. Siyempre, kung talagang hindi pwede at wala po tayong magagawa, kundi ibigay pa din ang ating buong suporta para sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Tara, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!